Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa kabilang banda, hindi na sila makakonekta sa likod ng kampo ng Cairo kahit anong gawin nila. Naiinis ang commander sa mga nangyayaring hindi maganda sa kanila. Iniisip niya na tama ba ang sinabi sa kanya ng ating bida. Tingin niya na kahit na magpadala ang Southern Front ng reinforcement at ang pinakamalapit na palasyo ng mga sundalo dito, aabutin pa rin sila ng mga kalahating buwan bago sila makarating dito. Gumagawa ng paraan ang commander ng First Defense Line ng ibang paraan para malutas ang kanilang problema dito. Tingin niya kung magagawang tumagal ang pader ng Kastilyo ng First Defense Line hanggang dumating ang mga reinforcement ay magkakaroon sila ng pag-asa, na may magandang pagkakataon pa rin para manalo sila. 4 na oras pagkatapos, nabigla ang commander ng First Defense Line, dahil sila ay pinapalibutan ng mga daan-daan sundalo ng Hector sa iba't ibang bahagi ng direksyon. Tingin niya na ninakaw nila talaga ang kanilang warp gate at sila ay nagpadala ng karagdagang mga sundalo dito. Ang kanilang mga linya ng depensa sa harap at likod ay hinarangan na ng mga sundalo ng Hector. Pero sinabi niya na kailangan niyang kumalma bilang commander sa First Defense Line, dahil nagawa nila maayos ang mga pader ng Kastilyo kaya hindi sila dapat masyadong mabahala. At naghanda rin sila ng lahat ng mga sandata nila para kung sakali umatake ang mga kalaban nila ay hindi sila basta-basta mapapasok. Kaya hindi na nila uulitin ang mga pagkakamali sa unang laban. Makikita ang mga sundalo ng Cairo na kinakabahan sa kanilang pagdepensa. Tingin ng commander na kayang tumagal ang Kastilyo ng unang linya ng depensa. Kaya pinalakas niya ang mga tauhan niya. Sinabi niya sa kanila na lahat ay maghanda na para sa kanilang pag-atake. Sinabi niya sa mga sundalo ng unang linya ng depensa, na kailangan nilang makinig sa kanya. Dahil kinuha ng Hector ang warp gate nila. At kaya ngayon ay lubos na silang naiipit sa mga sundalo ng Hector. Kaya sinabi niya sa kanila ng mas maaga na wag na silang umasa sa anumang tulong mula sa kaharian ng Cairo ngayon. Gayunpaman tulad ng sa unang pagdepensa nila sa Kastilyo, tiwala siya sa kanya sarili sa pangalan niya na si Count Donald. Magtitiis sila hanggang dumating ang mga pinadala na reinforcements ng kaharian ng Cairo. Biglang may napansin ang mga sundalo ng Cairo sa malayong lugar, kaya tinignan nila ito sa malayo. Tinanong ng commander sa kanyang sundalo kung ano ang nangyayari. Makikita ang sundalo ay medyo balisa sa nakikita niya. Laking takot ng sundalo ng Cairo na sinabi sa kanilang commander na ang hukbo ng Hector ay nagdala ng flare catapult para masira ang kanilang kastilyo. Nagbigay sila ng hudyat na aatake na sila. Kaya nagcast na ang mga sundalo ng Hector na paganahin ang kanilang flare para atakihin ang kastilyo ng kalaban nila. Nagpakawala sila ng isang pag-atake na malaking apoy na sapat na para masira ang unang depensa ng Kastilyo ng Cairo. Makikita ang malaking pagsabog na dala ng flare catapult na madaling nasira ang kanilang pader, nakakaayos lang nila kanina. Makikita ang mga nakakaawang sundalo ng Cairo na nagbabantay sa Kastilyo ay sumisigaw na nasusunog dahil sa epekto ng flare. Nakita ito ni Count Donald habang nasusunog ang kanyang mga tauhan sa Kastilyo para depensa ang unang linya ng depensa. Sinabi ng ating bida kanina sa kanya na bago tuluyang maghiwalay ang harap at likod ng hukbo ng Hector, kailangan nilang iwanan ang Kastilyo ng unang linya ng depensa, at magtago sila sa mga bundok, at tipunin niya ang natitirang puwersa sa mga bundok ng timog. Kinagulat ito ng commander ng First Defense Line dahil totoo ang sinabi ng ating bida sa kanya kanina, kaya nagsimula na siya magsisi dahil hindi siya nakinig. Dahil sa gulo sa isip niya, hindi siya makakilos at nakita niya ang isang knight na gustong tumapos sa kanya. Dahil sa kanyang kalituhan sa sitwasyon, hindi niya nagawa ang tamang aksyon niya kaya nagtagumpay ang Hector na paslangin siya. Makikita ang ulo ng commander na tagumpay na nakuha ng sundalo ng Hector matapos paslangin ang commander ng First Defense Line. Dahil sa flare, nakuha ng hukbo ng Hector sa kupi ng kastilyo ng depensa ng First Defense Line ng Cairo nang hindi sila masyadong napinsala. Sa ganitong takbo ng pangyayari, sa tingin niya ay magtatagumpay silang sakupi ng buong harapan ng Southern Front. Sinabi ni Prince Edwin na oras na nila para sakupin ang ibang natitirang linya ng depensa sa harapan ng Cairo. May ilang mga sundalo ng Cairo ang nakaligtas at kinulong nila ang lahat ng sumukong sundalo sa isang lugar para wala nang makakatakas sa kanila. Upang magkaroon sila ng bentahe sa kanilang mga diskusyon sa Cairo, kailangan nila ng kahit na anong bundok na maaari nilang mapasakamay. Sinabi niya ang plano niya na depende sa sitwasyon, gagamitin pa nila ang mga bihag nila para makipagkasundo sa kaharian ng Cairo.
Tingin ni Prince Edwin na ang plano niya ay napaka-perpekto para sakupin ang Southern Front ng Cairo. Ngunit iniisip niya kung bakit mayroon siyang nararamdaman ng kakaiba sa sarili niya na may pagkabahala. Iniisip niyang mabuti kung ano kaya ang kanyang hindi napansin. May isang sundalo ng Hector na nagmamadaling nag-uulat sa kanilang prinsipe. Sinabi niya na may malaking problema sila. Sinabi niya na namayapa na si Baron McCleary sa labanan sa ikalimang linya ng depensa. Dahil sila ay nawala ng komunikasyon sa kanilang commander. Seryosong tinanong ng prinsipe kung sino ang nagbigay ng impormasyong iyon. At iniutos niya na dalhin niya sa kanya kung sino ang nagsabi na namayapa na si Baron McCleary. Isang lalaki mula sa mga nakaligtas sa 5th Defense Line ang ikinwento ang lahat ng pangyayari tungkol doon. Sinabi niya ang 5th Defense Line ay tila hindi handa sa anumang atake ng mga sundalo ng Hector. Nang simulan nilang umatake sa ikalimang linya ng depensa, pumasok sila sa pader ng kastilyo at agad na nag-utos si Baron McCleary na sirain ang pader. Biglang pagkatapos nilang masira ang pader ng kastilyo, kaagad lumitaw ang halimaw sa loob ng digmaan. Ang lalaki ay medyo nababalisa habang inilalarawan niya kung ano ang nakita niya, dahil bakas ang takot niya sa halimaw na iyon. Nagtataka naman si Prince Edwin kung anong klaseng halimaw ang nagpakita sa ikalimang linya ng depensa kung bakit nasawi si Baron McCleary. Ikinwento niya na ang lakas ng halimaw na iyon ay sobrang lakas na hindi niya pa rin matanggap kahit na nakita niya na ito kung gaano ito kalakas. Ang halimaw na iyon ay pinagpapaslang ang karamihan ng kanilang mga sundalo nang siya lang ang nag-iisa. Sinabi niya na kahit ang mga pulutong ng sundalo ay biglang nawawala sa isang iglap dahil sa kanya. At kahit na ang mga nakakagamit ng aura ng Knight ng Hector ay wala pa ring laban sa kanya. Sila ay kumpletong walang laban sa kanya kahit sa isang atake lamang mula sa halimaw na iyon. Sa huli, lahat sila ay namatay sa isang iglap. Sa isang iglap lamang dahil sa halimaw na nagpakita sa 5th Defense Line. Sila ay kumpletong natalo sa digmaan sa 5th Defense Line ng isang iglap, at ang lalaki ay medyo na-trauma sa nakita niya sa mga kasamahan niyang pinagpapaslang ng halimaw na iyon. Ang lalaki ay nawala na sa kanyang katinuan dahil sa trauma niya sa laban, kaya hindi na siya nakausap ni Prince Edwin ng maayos. Sa tingin ni Prince Edwin, narinig niya na ang pinakabatang ranker ng Cairo ay naatasan sa Southern Front para magsilbi sa kanyang military service. Kahit na inabot sila ng 1 taon para sa perpektong paghahanda, may hindi sila inaasahang bagay na lumitaw sa ikalimang linya ng depensa, ayon si Roman Dimitri. Tinanong niya kay Jackson na magulat siya kung ano ang kasalukuyang sitwasyon nila. Sinuri ni Jackson ang ikalimang linya ng depensa, ngunit wala siyang nakitang mga sundalo ng Cairo na natitira roon. Sa tingin ni Jackson, naumurong ang iilang mga sundalo ng Cairo sa timog ng kabundukan. Sinabi niya na agad siyang magbubuo ng isang pangkat ng paghabol sa mga tao roon, kung iyon ang kagustuhan ng prinsipe nila. Hindi sumang-ayon si Prince Edwin dahil wala nang duda na pabor na sa kanila ang mga pangyayari. Sa simula nang masakop nila ang Southern Front ng bahagi ng Cairo, panahon na para makipag-usap sa kaharian ng Cairo. Sa isang banda, sa labas ng palasyo ng Royal Family ng Cairo, tinanong ng hari kung saan na sila nagmula. Humihingi ng paumanhin ang kanyang servant dahil sa biglaang mga pangyayari, dahil lahat iyon ay nagtatagal ng kaunti upang makarating sila dito. Galit na ang hari sa kanila dahil walang silang galang sa kanya, siya ang namumuno sa kaharian ng Cairo na si King Daniel Cairo. Pinaliwanag dito na ang hari ng Cairo ay hindi makagawa ng mga desisyon ng mag-isa. Dahil kailangan niyang makuha ang pag-aproba ng mga makapangyarihang aristocrat upang makapagpadala siya ng mga sundalo sa Southern Front. Napansin ng hari na may ingay na papalapit sa loob ng pagpupulong. Humingi ng paumanhin ang matanda sa hari dahil siya ay nahuli sa pagpupulong nila dahil nagkaaberya ang kanyang karwahe habang papunta siya rito. Dumating na ang namumuno sa aristokratikong paksyon na si Marquis Benedict. Dumating na rin ang pro-Valhalla na sumusuporta sa imperyo ng Valhalla na si Count Denver, at ang pro-Kronos na si Count Gregory na sumusuporta naman sa imperyo ng Kronos. Tinanong ni Count Gregory kung totoo bang inatake ang kaharian ng Hector ang bahagi ng Southern Front ng Cairo. Sinabi ng hari na tumawid ang kaharian ng Hector sa kanilang borders, at inambus ang kanilang mga kampo. At sa ganitong kalagayan, nasa panganib ang bahagi ng Southern Front ng Cairo. Tinanong ni Marquis Benedict kung hindi ba sila makapagpadala ng mga dagdag na puwersa sa Southern Front. Iniisip ng hari na napakawalang hiya ng matandang iyon na si Marquis Benedict. Sinabi niya, kung gayon, aakuin niya na sila'y sang-ayon na magpadala ng mga dagdag na puwersa sa Southern Front na bahagi agad-agad. Nabigla ang matanda dahil nalaman niya na nasakop na ng puwersa ng Hector ang warp gate ng Cairo kaagad.
Sa huli, ang sistemang pamumuno sa Cairo na hinati sa apat ay naging mas malaking problema sa kaharian ng Cairo. Nagalit ang hari, pinapagalitan niya sila at tinatanong kung paano nila balak akuan ang responsibilidad sa nangyayari. Sinabi niya sa kanila kung binigyan nila siya ng karapatan na makagawa ng mga desisyon na dapat ginagawa ng isang hari, hindi sila mapapahamak ng ganito ngayon. Sinisi ng hari silang tatlo dahil kasalanan nila ito kung bakit sila nagkaroon ng malaking problema sa kaharian. Biglang may isang sundalo ang nagulat sa pagpupulong, dahil kagagaling lang ng isang mensahe mula sa kaharian ng Hector gamit ang magic communication. Kinausap ni Prince Edwin ang hari ng Cairo na gusto nila na magbayad ng kabayaran ang kaharian ng Cairo mula sa digmaan na ito. Siya ay humihingi sa kaharian ng Cairo na sila ay magpadala ng mga maraming ginto mula sa Hector. Sinabi niya sa kanila kung sa tingin nila na mahalaga ang kanilang bahagi ng Southern Front, kailangan nila itong bayaran sa kanila. Makikita na sila'y naiinis kay Prince Edwin dahil hindi makatuwiran ang gusto niyang mangyari, lalo na't hindi naman makatuwiran ang digmaan na sinimulan nila. Dahil ito'y simpleng pagnanakaw lamang. Hindi pinansin ng prinsipe ng Hector ang galit ng ibang paksyon ng Cairo, sinabi niya na bibigyan niya sila ng 3 araw upang mabayaran ito. Pinagbantaan niya sila na kung hindi nila matugunan ang kanilang mga hinihingi sa loob ng panahong iyon, ang kanilang bahagi na Southern Front ay magiging parte na ng kaharian ng Hector. At binalaan niya sila na kung susubukan nilang pahabain ang oras, wala ni isa sa mga bihag sa Southern Front ang makakabalik ng buhay. Ginagawa ito ni Prince Edwin dahil nauubos ang buwis ng Hector dahil sa patuloy na pangit na ani nila, at nahuhuli rin sila sa pagbabayad ng interes sa Gold Bank. Para sa kapakanan ng mga karaniwang tao na nagdurusa sa hirap na dinarones nila, kahit hindi na siya ang maging bituin ng Hector. Dahil magiging demonyo siya ng panahong ito kung kinakailangan, gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang mga tao. Sinabi ng hari ng Cairo na ngayon na nakuha na ng mga kaaway nila ang kanilang warp gate, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang magbayad ng kabayaran na hinihingi ng kaharian ng Hector na mga ginto. Ito ang tanging paraan nila para mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Sumingit naman sa usapan ng isang matanda, sinabi niya sa hari nila na kung gagawin nila iyon, tiyak na hihingi ang kaaway nila ng malaking halaga ng kabayaran. Tinanong ng hari kung mayroon pa ba silang ibang pagpipilian. Sinabi niya na kung mayroon siyang mas magandang plano, sabihin niya sa kanila. Hindi makapagbigay ng magandang solusyon si Count Gregory. Habang ganoon din ang leader ng aristocratic faction na si Marquis Benedict, hindi rin siya makapagbigay ng ideya. Naiinis si King Daniel dahil sobrang hindi maganda ang kanilang kalagayan. Palagi silang nag-aaway para sa awtoridad sa napakaliit na bansang ito na nakakaawa. At ngayon na sila ay nahaharap sa krisis, wala silang kapangyarihan na pamunuan ito. Sinabi ng hari na sa ganitong sitwasyon, napagdesisyonan niya na susundin niya ang mga kahilingan ng Hector. Biglang nagsalita na si Count Denver, sinabi niya na may imumungkahi siyang tao na makakatulong sa kanila. Dahil doon, nagulat ang 4 na maimpluwensyang tao sa kaharian ng Cairo sa loob ng pagpupulong. Nalaman niya na si Roman Dimitri ay nasa Southern Front ngayon dahil sa binubuo niya ang kanyang military service. Base sa ulat na natanggap niya, matagumpay na naprotektahan ng ating bida ang ika-5 linya ng depensa. Sinabi niya kung kaya niyang baguhin ang agos ng digmaan dahil sa ating bida, pwede itong pumabor sa kanila. Dahil magkakaroon sila ng pagkakataong para manalo sa digmaang ito laban sa Hector na hindi sila magbibigay ng malaking kabayaran sa kanila. Sumang-ayon ang hari sa kanya na isang mahusay na mandirigma ang ating bida mula sa kaharian ng Cairo. Dahil siya ay nasa kanyang mid-20s pa lamang, at isa na siyang 3-star Aura Knight, ito ay isang malaking biyaya para sa kaharian ng Cairo. Gayunpaman, hindi niya magagawang impluwensyahan ang digmaan ng mag-isa. Sumang-ayon si Marquis Benedict sa ating bida, dahil ang kinabukasan ng kaharian ng Cairo ay nasa kanyang mga kamay. Kumpara sa pagkawala ng isang talentadong tao para sa isang sugal, dapat nilang isipin ang pagbabawas ng mga pagkalugi bilang kanilang prioridad. Napansin ni Count Denver na talagang hindi nila alam ng mga tao dito kung ano ang buong kakayahan ng ating bida. Nang makatanggap siya ng impormasyon tungkol sa kanya, nalaman niya ito dahil bahagi siya ng pro-Valhalla faction. Nalaman niya ang kakayahan ng ating bida na siya ay may talento na katumbas ng 4-star Aura Knight, o mas higit pa. Laking gulat niya na siya lang ang hindi inaasahang tao na maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa digmaang ito. Ngunit, napag-isipan niya na ito na hindi na kailangang ipaalam ito sa iba. Sinabi niya na kung iyon ang iniisip ng lahat, hindi niya sila pipilitin.
Ngunit iminungkahi niya na 3 araw lang ang kailangan nila hintayin. Kung walang magbabago ang Southern Front sa loob ng 3 araw, sundin nila ang kahilingan ng Hector. Tinanong niya sa iba kung sapat na ba iyon na naisip niya. Sumang-ayon ang hari ng Cairo sa sinabi ni Count Denver dahil maganda rin ang kanyang ideya. Sinabi ng hari na sa kasalukuyang lagay nila, maghahanda ang kaharian ng Cairo para sa parehong opsyon ng negosasyon, at sa pakikidigma laban sa Hector. Sa kabilang eksena, nagulat si Taban na may ekspresyon na may pagkatakot sa kanyang mukha. Dahil sa kanyang nakita na nasakop na ng puwersa ng Hector ang unang linya ng depensa ng Cairo. Tingin niya na wala ng saysay para manatili siya dito, dahil natalo na ang Cairo sa digmaang ito. Umurong na ang buntot ni Taba, sinabi niya sa mga tauhan niya na kailangan nila magtungo sa mga bundok at umatras sila kaagad. Iniisip niya ang pagiging bayani sa digmaan, dahil hindi niya kailangan isakripisyo ang buhay niya. Iniutos niya sa mga sundalo niya na kumilos sila kaagad para sa pag-urong nila sa unang linya ng depensa. Binuhos na ni Taba ang lahat ng lakas niya para makatakas sa digmaan, tingin niya kailangan niya munang mabuhay. Bigla na lang may gumagalaw sa isang puno na mabilis na sumulpot sa kanila kaagad. Isang knight na sinalubong si Henry Albert nang napakabilis dahil napansin niya na tumatakbo ito. Tinutukan niya siya ng espada sa kanyang leeg upang hindi siya makagawa ng ingay sa paligid. Makikita na si Chris pala ang sumalubong sa kanya. Sinabi niya kay Henry na kailangan niyang tumahimik dahil baka marinig sila ng mga kalaban nila. Mahina hong iniutos sa kanila na kailangan nila siyang sundan ng tahimik dahil baka marinig sila ng mga kalaban. Nagtataka si Henry kung ano ang ginagawa ng isang knight ng ating bida dito sa kabundukan ng Timog. Inaakala niya na pumunta sila sa likuran ng kampo ng Southern Training Camp. Tingin ni Henry na posibleng nasa gitna ng mga bundok ng Timog ang mga bida natin na namamalagi. Bigla nagulat si Henry sa nakita ng kanyang mga mata dahil nakita niya kung bakit nandito ang mga knight ng ating bida sa timog ng kabundukan. Dahil nakita niya na may lihim na kampo sa bundok ng Timog na ginawa ng mga bida natin, kahit na malapit lang ito sa unang linya ng depensa. Tinanong niya kung kailan nila nagawa ang isang lihim na kampo tulad nito. Inaasahan ni Chris sa young master niya ang pagbagsak ng kampo sa likuran malapit sa Southern Training Camp. Kaya gumawa sila ng lihim na kampo na inihanda nila para sa ganoong sitwasyon. Kinakabahan si Taba na sinasabi niya kay Chris na kung bumagsak na ang likuran ng kampo, dapat na sila ay tumakbo ng napakalayo. Tinanong niya kung bakit sila gumawa ng kampo dito. Medyo nainsulta si Chris kay Taba. Sinabi niya sa kanya na dahil hindi pa tapos ang digmaan kaya nandito pa sila. Nagpaiwan sila at tumawid sa mga bundok upang talunin ang kanilang mga kaaway para protektahan ang mga kakampi nila tulad niya. Kaya binalaan niya si Henry na kung nasa panig sila ng kaharian ng Hector, wala siyang awa na tatapusin niya silang lahat ngayon. Natakot si Henry kay Chris dahil parang isang halimaw si Chris katulad ng kanilang young master. Iniisip niya kung paano ba nagkaroon ng pamilyang Dimitri ng ganoong halimaw na knight. Kaya tinanong niya na lang kung nasaan ang ating bida. Dahil hindi niya siya nakikita sa lugar na ito. Sinabi ni Chris ang kanyang young master ay kasalukuyang nilalabanan ang mga kaaway nila sa unahan ng mag-isa. Naintindihan ni Henry na si Roman Dimitri ang nangunguna sa mga taong ito. Nalaman ni Henry ang lord ni Chris ay isang tunay na halimaw. Sa kabilang eksena, nakatakas ang ibang mga sundalo ng Cairo sa unang linya ng depensa, ngayon ay hinahabol na sila ng mga sundalo ng Hector para tapusin. Ang iba ay tumakas at nakipaglaban sa mga humahabol sa kanila na mga sundalo ng Hector kaya nakipaglaban na lang sila. May isang matapang na lumalaban sa Hector, iniisip niya na kailangan nila mailigtas ang natitirang mga sundalo. Siya ang deputy commander ng First Defense Line na si Brandt. Sinisi niya ang kanilang komandante na si Count Donald dahil sa kanilang pagdurusa sa desisyon nitong harapin ang mga sundalo ng Hector. Dahil sa walang basihang katapangan ng kanilang komandante, ang mga sundalo ng unang linya ng depensa ay walang awang pinagpapaslang. Hindi na kinaya ni Brandt na magpatuloy na makipaglaban dahil sa pagod na siya. Kaya bigla na lang siyang nahulog sa lupa at medyo nasaktan sa pagkahulog niya dahil sa pag-atake ng kalaban niya. Iniisip niya na ito na ang katapusan niya dahil handa na siyang tapusin ng isang sundalo ng Hector na walang kalaban-laban. Biglang nagulat ang knight ng Hector sa isang iglap na nagpahinto sa kanya na tapusin si Brandt. Tinapos ito ng ating bida ng napakabilis na hindi alam ng sundalo ng Hector na tinapos na niya ito.
Nakita ng mga sundalo ng Hector na may isa pang sundalo ng Cairo ang natitira kaya pinagtulungan nilang tapusin siya. Madali naman tinalo ng ating bida ang karamihan ng sundalo ng Hector sa kabundukan ng Timog, makikita na sila ay pinaghihiwa niya sa mga iba't ibang parte. Nasaksihan ito ng sundalo ng Cairo na si Brandt kung gaano kagaling ang ating bida sa pakikipaglaban. Tinanong niya ang ating bida kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya rito. Nagpakilala ang ating bida na siya ay galing sa Reserve Corps ng 5th Defense Line ng Cairo. Siya si Roman Dimitri. Nalaman niya na si Roman ang nagbigay sa kanila ng payo para umatras sa laban. Nagtataka si Brandt imbes na tumakas ang mga bida natin ay dumating sila dito para iligtas sila sa kapahamakan. Binalita niya sa ating bida na ang 1st Defense Line ay bumagsak na. Kaya ang kaharian ng Hector ay handa ng kumilos para salakayin ang 2nd Defense Line, at hindi rin magtatagal ang 2nd Defense Line dahil sa lakas ng puwersa ng Hector. Tinanong ng ating bida sa kanya, kung ang ibig niyang sabihin ay sumuko na lang sila sa digmaang ito. Inamin ni Brandt na ang ating bida ay isang malakas na swordsman ngunit ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga kaharian, kaya imposibleng labanan ang Hector ng mag-isa. Iniisip naman ng ating bida ang matinding taggutom at ang pananambang ng kalaban, pati na din ang matinding digmaan. Ito ang mga aksyon na hindi akma sa kasalukuyang sitwasyon ng kaharian ng Hector. Kung ganoon, nalaman naman ng ating bida kung ano ang layunin ng Hector tungkol sa digmaang ito. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit sinusubukan ng Hector na magmadali sa digmaan ito, para sakupin ang Southern Front ay dahil hindi nila kayang maglunsad ng digmaan sa mahabang panahon. Nagtataka naman ang Deputy Commander sa ating bida kung ano ang sinasabi niya sa kanya. Sinabi niya na ang layunin ng Hector ay lutasin ang krisis ng kanilang kaharian sa pamamagitan ng digmaang ito. Para sila ay magkaroon ng maayos na negosasyon sa pamilya ng hari ng Cairo, kailangan nilang matagumpay na sakupin ang Southern Front. Sa ganoong kondisyon, nauunawaan niya ang mga aksyon ng kaharian ng Hector kung bakit nila gusto kunin ang Southern Front ng Cairo. Sa ngayon, isinusugal nila ang kapalaran ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagkuha ng teritoryo ng Cairo. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!